Guys, good morning! So another day, another farmlet na naman tayo for today kung saan maglolocate tayo ng isang property na medyo may kalakihan ng sukat. Ito po ay may lawak or sukat na 10 hectares at ito rin ay natuhog ng pinaka-barangay road. Ano po? So along barangay road tayo and then ulitin ko lang natuhog tayo ng pinaka-kalsada. Meaning po meron po tayong left and right na property. So iisa-isahin natin pasukin yan. Kagandahan po nito, tayo po ay merong frontage sa may pinaka-barangay road. Ayan. So, nakatayo na ako mismo dito sa may pinakatapat ni property. And then, mamaya, pupuntahan ko yung pinaka-start ng ating frontage. And then, puntahan ko rin yung pinaka-dulo niya. Ano po? So, pasok muna tayo side by side. So, bago tayo magsimulang mag-ikot, syempre po as always, paki-like, paki-share, and subscribe sa ating YouTube channel. And then, paki-pindot po yung ating notification bell para lagi po tayo updated dun sa mga properties na i-upload po natin. So, tara! Let's go! Ikot na tayo kay property. So, yan, pasok muna tayo dun sa may pinaka-right side natin. And then, explain ko muna po, from the road, ayan po yung road natin, so medyo pababa lang tayo ng konti lang naman. Pwede pa rin naman natin ipasok yung ating sasakyan, hindi naman hihirapin. So tara. I think yung frontage natin kabilaan ay maglalaro po sa nasa 200 meters. Medyo mahaba yung frontage natin. Ito yung kagandahan sa mga properties na pwede nating i-avail, yung mga harap kalsada or tabing barangay road. Medyo may kasukalan si property, pero ang kagandahan nito, marami siyang kawayan, hardwood, niyog, and then may mga fruit bearing din naman tayo mga nakikita. So mamaya iisa-isahin natin yan. So dito flat, mamaya i-rate natin kung ilang percent yung ating flat and then yung pa-slope area natin pag medyo naikot na natin ng konti si property. Ano po? Ganda. Daming hardwood. May mga puno rin tayo ng mangga. Ano to? Line na ng kuryente to, no? So, meron na rin tayong line ng kuryente sa mismong pinakaloob ni property. And punta tayo dun sa may pinaka-sapa ni property. So, meron tayong source of water. Bali, ito po yung pinaka-boundary niya to another property. Lapitan lang natin para makita natin. So, kumpleto si property mula sa signal ng phone. Meron tayong source ng tubig. And then yung kuryente, napansin natin kanina nandun sa pinakaloob na nung property. So, hindi na tayo hihirapin. Wow, ganda. Yan, ganito kaganda yung source ng tubig natin. Continuous yung flow. Ganda. Sarap maligo dito. Napakalinaw po ng tubig. Yung pinakasapa po na ito ay hindi po ito na iigahan o natutuyuan. Ano po? So kahit matindi daw yung pinakainit, kahit tag-araw, hindi siya natutuyuan. So continuous lang yung source ng tubig natin. Kaya pwede po tayo magtanim kay property. Sagana sa tubig. So lakad pa rin tayo.
medyo may kalakihan si 10 hectares kaya hindi ko maipapangako maiikot ko siya lahat. Pero syempre tatry natin yung best natin na mapakita talaga yung mga sulok ng property. Kahit medyo masukal, pasukin natin yung iba. Ayan, may tubig pa rin dito. Sagana si property sa mga hardwood. Punta tayo dun sa may pinaglulukaran ng mga nangangalawit ng mga niyog dito. Ang dami niyang fruit bearing. Mamaya iisa-isahin natin yan. Ayan, so may nagluluto ng uling dito. Sa dami po kasi ng mga hardwood dito, medyo tinatabas-tabas na nila yung mga ilang punong kahoy para medyo malinis na rin po. So yan, niluluto nila yung uling. And then ito po yung pinakalukaran nila. So dito naman nila niluluto yung mga nakokopras nila kung tawagin. Ito yung pinaka-line ng kuryente, oh. Ayun ulit yung pinaka-road. So dito na ako lulusot. Para punta naman tayo dun sa may pinaka-left side naman natin. Tapos mamaya lipat ulit tayo dun sa may pinaka-right side ulit. Lumabas ulit ako ng pinaka-property dahil pupunta tayo dun sa may pinaka-left side naman natin. Ayan, dito tayo sa part na to. And then dito tayo galing kanina. Ayun yung pinaka-lukaran. Lilipat tayo dito. So, papasok na tayo dito. Kung mapapansin nyo po yung mga naglalakad kong kasama, medyo paakyat na sila. So, itong pinaka left side natin ay medyo may pagka-slope na po. Ano po, pero hindi naman ganun kataas. So, parang papaganon tayo. Medyo pataas ng konti. And then, yung pinaka left side natin, ito yung mas malaki kesa sa right side. Dahil ang left side po natin ay nasa almost 8 hectares. And then, yung pinasok ko kaninang flat kung saan meron tayong source ng tubig sa aking right side, diyan po ay almost nasa 2 hectares po. Ano po? Ayan. So, sunod na tayo dun sa ating mga kasama. Dito tayo dadaan. Kung mapapansin po natin, medyo parang nahahawan unti-unti po yung ating property. Ano po, yan po ay dahil inuuling na po nila yung iba, yung mga hardwood natin. Pero yung mga niyog, still hindi naman nila binabawasan. Dito tayo dadaan. So kanina, habang nag-iikot tayo kay property, bali tinansya na natin yung mga niyog na nakatanim dito. Hindi siya ganong kadasik o kumbaga ay punong-puno. So estimated natin, bawat isang hektarya ay naglalaman lang siya ng nasa 150 ka puno. So in total po, kung 10 hectares to, ito ay merong 750 ka puno. Usually kasi pagka puno yung property ng niyog, nasa 250 siya. Pero hindi siya ganun kadasik. So tara, lakad pa tayo. Dito na tayo sa medyo mataas na area. Ang daming hardwood dito. Ganda, no? Yan, nandito tayo sa may pinakalikod ng ating left side na property. Medyo masukal pero more on hardwood pa rin naman siya. So, kanina kinuha ko na yung ibang klase ng puno na nakita ko rito kay property. So, meron ako nakitang yakal, batino, merong mahogany, merong malatubig,
Yung iba hindi na ako familiar, pero tatanong ko pa rin kung alin yung mga puno nakatanim dito. Ayan, so inihiyaw ng aking kasama yung mga ibang puno pang nakatanim dito. So meron tayong banliw. Meron din daw pong kalumpit. Pero more on mahogany daw po si property. So meron din daw po tayong antipolo. Medyo marami yung hardwood natin na nakalagay kay property. Yan po ay pwede po natin ipambakod kung sakali. Ano po, and then yan din po ay nabebenta. Medyo masukal na dun sa part na yun. Parang hindi na tayo safe. So, hindi na tayo pupunta. Pero dito, ang daming kahoy. Pwede po siyang ulingin. So, nakalabas na ako ng pinaka-barangay road ulit. Dito po ako galing. Diyan. So, pinasok ko yan hanggang likod doon and then hanggang dito. So, tingnan naman natin yung pinaka-frontage niya kung ano yung pinaka-itsura. So ulitin ko lang, tayo po ay nasa in total po 10 kilometers para makarating po tayo ng pinaka town proper. Bali 3 kilometers lang naman po yung ating barangay road to national road. Ganda ng view. So cemented road po tayo medyo makitid pa lang pero kasyang-kasya naman po ang 4 wheels. And then try sana natin pumasok ulit dito sa may pinaka left side ko pero sobrang sukal. Hanap tayo ng way. Ayan, puro ano po talaga puro hardwood na madamo na yung pinaka gilid niya. Pero hanap tayo ng way para makapasok kahit konti makita natin. So isa-isahin ko lang po yung mga fruit bearing na nakita ko kay property. So more on mango trees tayo, ang dami. Meron din tayong kay Mito, langka, ang dami ko napansin na langka. Kitang-kita nyo naman kung gaano ka-jungle yung ating property, pero napakaganda nung pinaka tayo ng lupa nito kasi tayo po ay nasa 60% na slope pero napaka-gradual, and then nasa 40% po yung flat area natin. Ayan, tatry pa rin ni Olive umikot kahit medyo masakit sa balat yung mga damo na tumatama dun sa baraso natin, pero okay lang, carry natin yan. About naman po sa documents itong property na to, tayo po ay TCT title and then buhay na buhay po si owner. Ano po? At dun naman po sa mga sasagutin ni seller at ni buyer sa panahon ng bentahan po natin kung sakaling i-avail nyo po si 10 hectares. Nandun po sa description box namin yung mga seller side and buyer side na magiging sagot po dun sa bentahan po. Ano po?
So kung papansin natin, may mga truck na nagdadaan dito kasi ginagawa po yung pinaka-road dun sa may pinakadulo. So parang sa pagkakaintindi ko po pero not so sure, merong ginagawa diyang parang diversion road. So medyo malayo-layo pa naman kay property pero ongoing po yung mga road po dito. Ayan, sa mga gustong mag-avail kay property, meron po kaming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. Ayan, pwede nyo po kaming i-message dyan para kung sakali, mapareserve nyo po si property. And kung may mga katanungan pa po kayo, pwede namin sagutin. Napakaraming kawayan na nakapaloob kay property. And so, nandito ulit ako sa may pinaka-barangay road. Ayan, labas na naman ulit ako. So, pakita ko lang sa inyo yung ulit yung pinaka-right side natin. Ayan. So, si property po ay halos kalapit po ng bayan po ng Lopez. Ano po? Punong-puno siya ng mga niyog at hardwood dito sa may part ng right side. Si property po ay may dating sukat na pero kung gusto niyo pa rin po magpasukat, pwedeng-pwede naman po. Ganda. Hindi natin halos mapasok si property. Sobrang dami ng sukal at punong kahoy. Pero in total po, napakaganda po ni property. Ayan, so palabas na kami. And by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Isang magandang property na naman yung pwede natin i-avail. Ayan, pwedeng for investment and then pwede rin naman pong magpatanim. Ayan, so pwede rin pong livestock. Napakarami pong pwedeng paggamitan kay property. So ayan, avail na kayo sa mga nagkakagusto po ng medyo malaking property. Ayan. And thank you for watching.